Paolo gustong ilayo kay Kim, buti na lang bigo. Kim fans, dumula sa presko ni Gerald Anderson. Alam mo, nagiging issue yan. Yung mga ganyan. Eto muna tayo, Paolo gustong ilayo kay Kim. Bakit nung una kasi, yun nga, naalala mo yung last week na meron akong sinabi sa'yo na parang sinasabi ng isang taga-ABS na hindi, no, ang gagawin ni Paolo ay solo project, walang Kim Chu. Yung ganon. So parang sabi taga ABS-CBN sa isa mga nakausap ko, sabi ko parang may ganon bang movement? Tapos sabi ng isa, hindi no, excuse me, yun nga yung doon pumasok yung phenomenal, yung love team or yung tandem, ba't naman namin pag-iiwalayin? So baka sila nagko-contradict yung mga kwento nila doon. So but anyways, o baka meron din naman ganong plano, kaya lang, diba, tawag dito, binablock muna. Kasi syempre, once na meron kang masabi at marinig at ma-post yan, nako, gulo yan sa mga Kim Paulandia. Kaya nga, siguro meron talagang solo project si Paolo sa career program niya sa Star Magic. Pero hindi pa ngayon siguro. Kasi nga, ang dami pang pwedeng kitain itong tandem na to eh. Which is, ako tingin ko rin naman kung ibang project yon na hindi kailangan ng tandem, love team, pwede naman kay Paolo. Kasi si Kim, kasama rin naman siya sa Showtime, di ba? Ibang genre naman yun ng trabaho niya. Wala namang Paolo Avellino doon. Ibig sabihin, pag hindi pelikula, pwedeng sa TV show, mga gano'n, teleserye, o ano ma. Pero, di ba teleserye ang gagawin nila? Ayan, kung teleserye, talagang sila talaga dapat. Oo, sila dalawa talaga dapat. Kaya lang nga, kung pelikula, pwedeng si Paolo na may ibang gagawin. Kasi Paolo, di ba, ang mga, nung simula nung ginawa niya yung Goyo, nag-iba talaga yung mindset niya pagdating sa paggawa ng mga pelikula. Pagdating sa kanyang acting career, lalo nung nagkaroon siya ng award, di ba? Which is, tama naman yung ganung kaya lang hindi sa panahon ngayon, hindi sa mga oras na to. Kasi nga yun ang gusto ng mga fans, ng Kim Pao fans eh. Kaya nga pumirma nga si Paolo sa Star Magic, dahil iniisip nila, nag-a-adjust siya kay Kim. Ako sinuot ko rin yan na feeling ko nag-a-adjust talaga si Paolo kay Kim para hindi na sila magkaroon ng problema sa scheduling, or kung meron man gustong gawing project sa kanilang ABS-CBN na dalawa, wala rin paalaman pa, wala na yung ganitong para diba? Nakikita na agad yung yung madali nang maayos schedule ng isa't isa. Kasi di ba kung nasa bahay kayo, isang bahay kayo, isa't isa madali sa layas tayo, tara. Di ba, kaysa naman sa ibang bahay ka pa, tatawagan pa, schedule pa yung mga ganon. Pero yun nga, kasi may mga iba na, di ba pinag-uusapan nga natin, nabanggit natin a few days ago yung Sian Lim and Gerald Anderson, di ba? So, parang may iba kasi na mas gusto muna yung ganon for Kim Chu, which is tinututulan talaga ng marami. Yung siguro gusto ng ganon, gustong i-partner ulit, siguro yun yung mga nananatiling solid dun sa tandem nila, dun sa love team nila. Kim Herald. Halimbawa, sa loob mismo ng ABS-CBN, for sure naman, to be honest, meron din naman talaga mga Kim Herald doon. Dahil ang tagal din naman kasi nung love team ng Kim Herald. Nakabuo rin ang foundation yon. Marami rin naging doon, nakatrabaho yung dalawang yon. So, siguro, wish din nila na maulit gumawa ng project. Pero again, not at this time. Kahit nga yung meron pa rin naman hanggang ngayon mga kimchi, diba? Meron mga ganun, mga silent. Yun nga lang nabawasan na siguro. Dahil nagkanya-kanya na rin sila. So, yung Kim pa sa dumalo sa press ni Gerald Anderson, I'm sure hindi talaga to solid lahat ni Kim. Kim Herald na ngayon ay nag-iilusyon pa rin na alam mo magsama sila sa pelikula. Pero kung nababasa mo kasi yung problema sa X, di ba? Ang daming bumabatikos dun sa yung mga member din nila na sinasabi Kim Pao daw, kunyari nagpapanggap na Kim Pao, pero ang totoo ayaw naman daw kay Paolo Avellino. Talagang sa daw mas gusto raw ang Kim Herald. Yung mga ganyang tipo. Ako sa totoo lang, kung ako si Kim, hindi ko naman aawatin yung mga, although hindi ko talaga gagawin yon. Parang okay lang kung merong kampo ang Kim Herald, okay lang kung may kampo pa rin ang Kim Pao eh. Kasi dati naman ang panahon na posibleng magsama rin naman itong mga to sa pelikula ulit again. Ang Kim Herald at saka ang Kim C. Di natin masabi, malita naman ang mundo ng showbiz, paikot-ikot nga lang yan, di ba? Ibang mga artista nga, nakita na sa ABS-CBN, tumawid pa dun sa GMA7, Dennis Laurel, di ba? From GMA7, from ABS naging GMA7. Mga ganon. So,
hindi natin kailangan ikandado ang isang artista sa isang kwadra lang or sa isang mindset lang na hanggang dito lang. Hindi ganoon. Tsaka parang iba ng fans ngayon. Although of course naniniwala ako na may mga solid Kim Pao talaga. Kasi like for example, may mga ibang nagsusupport kay Catherine pero nagsusupport din kay, nakita ko sa premiere night ni Nadine or nag-a-attend ng event ni Nadine. May mga ganun na ngayon di ba? Yung iba kasi curious. Curious, ano bang meron? Ano bang meron sa ganito? Tingnan nga natin. Pero hindi ito yung masasabing mga talagang makikipagpatayin, makikipagpalitaktakan. Meron nga, di ba, kinukwento nga sa'yo, merong isang kasamahan nila sa Kim Paulandia na nag-post lang ng isang ng larawan or nag-post ng larawan ni Gerald, di ba? Biglang kinall out na nila kaagad. Pero sinasabi naman nila, hindi naman talaga ito Kim Pao. Kumbaga, nung iba na parang nag-a-attend sa lahat ng event ng Kim Pao at very nice si Paolo sa kanya, yung ganon. Pero nung pala, Kimerald pala siya or more on Gerald siya, ganon. Parang iisa yon. Talaga? Iisa yon, tapos yan din yung parang sinusuportahan ng mga Kim Pao. Grabe, para sa mga ganap niya na kung saan siya magpunta, ini-sponsoran talaga. I hope hindi sila yung nakita ko dun sa press ko sa preview ng Sins of the Father ni Gerald. Kasi meron din talaga dun mga anich. Hindi malabong mangyari. Madala silang banner ni Gerald. Hindi malabong mangyari. Yun nga lang, sayang naman kasi yung tiwala ng Kim Paulandia. Tapos yung naipundar na niyang magandang samahan. Tapos ang tawag dito na nabibigyan din siya ng sponsor kasi yung mga pagpunta-punta sa mga iba-ibang lugar, diba, na sponsor dyan. Pero siyempre hindi naman natin siya pwedeng husgahan kasi kung ano ka talaga, diba, yun ka talaga minsan nababackslide ka dahil hindi maiwasan. Hindi, katulad yun, nababasa nga sinasabi, very nice si Paolo dun, kung sino man yung mga fans na yun, or fan na yun, or mga fans na yun, So, tapos dun pa, pero for as long as hindi naman niya siguro binabastos yung Paolo, or si Paolo, wala naman siyang ginagawang masasama. Like sa case namin, hindi naman pwedeng, hindi namin interviewin yung mga iba. Like, halimbawa, alam nga naman hindi ko ma-interview si Janine Gutierrez, di ba? Dahil kinaiinisan ng iba, yung mga ganyan. Kami talaga, ang tingin namin naman lahat dyan, patas, pare-pareho. Meron lang talaga kaming pini-favorite dahil sa experience naming maganda. Correct. Yung mga ganun. Tsaka gusto namin yung personality. At saka meron kasing mga artista na mabait naman talaga. Kumbaga, nababahiran lang ng batik, nababahiran lang ng negative dahil nga doon sa mga nangyari sa ibang kaganapan. Yes. Like, katulad niyan, na-bust si Gerald Anderson. Di ba dahil sa mga nangyari sa kanila ni Kim? Yes. Diba nangyari sa kanila ni Bea Alonso, mga ganon. Pero pagharap kasi sa press, mabait Kaya nga Yung nakikita niyo pagtulong sa mga tao. Yan, okay. Hindi naman natin pwedeng kasuklaman ang isang tao dahil lang sa isang pangyayari. Tingnan natin kung ano yung mga nagawa rin naman nilang maganda dun sa ibang mga pangyayari at yung pakikitungo lang sa ibang mga tao na genuine din naman yun. Ngayon, yung nangyari naman kay Sian at saka kay Kim, hindi rin naman natin pwedeng kasuklaman naman si Sian kasi on the other hand, napakabait din naman ni Sian. Kita mo hanggang ngayon kasama niya pa yung nanay at saka yung lola niya. May mga ganon, di ba? At and I guess naging okay naman sila ni Kim, kaya humaba rin yung relationship. Okay sila nung time na yon. Pero kaya lang si Kim kasi, si Sian kasi yung personality niya, ganun talaga siya sa press, hindi siya magiliw. Hindi siya. Ano lang siya, ganyan lang siya. Hindi, pero alam mo, si Sian, hindi ko pinagtatanggol si Sian. Nung last time na-interview ko siya dito sa may Novotel, game siya, lalayas na nga siya nun Sabi ko, Sian, can I have a few minutes of your time? Sige, okay lang. Tapos sinika-chika ko siya. Yun, mga 5 minutes pa. Dapat nga 2 minutes. Pero nag-ano siya, nagpa-unlock siya. Tapos may mga sumausaw pa mga. Tapos umaba na ng umaba. Tapos sinabi ng handler, pasensya na po, gano'n. Nagbigay. Ang layo na nga talaga nung
nung Sian Lim na nega noon na ayaw, di ba? May mga dialogue din sa press na pare-pares ng tinatanong sa akin. May mga ganong episode kasi si Sian noon eh. Yun, ibig sabihin, bilang kami mga social media personality din at saka entertainment media, mga reporter, hindi kami dapat namimili ng mga artista. Yes, correct. Unless, meron po kami mga personal na hindi magandang karanasan sa mga artista. Yun, talagang iiwasan na namin. Kaya kasi kapag kunwari, pinilit namin ang sarili namin na hindi namin gusto. Parang kayo din naman, di ba, pinilit nyo ang sarili nyo na makipagtsikahan or interview namin sa isang artista and then, nagkaroon ng hindi magandang tanungan, di ba? So, nagtanong ako, tapos nag-negative siya. So, mabubwisit na ako. So, hindi na maganda. So, lalong lalalim po naman yung pinanggalingan ng issue na yun. Ay, ako iniiwasan ko talaga pag hindi ko bet. Matalikod talaga ako. Tapos naghanap ako ng ibang artist ang chichikay. Lalo sa mga press con. Pero ako, in fairness naman kay Gerald Anderson, talagang nakita ko naman yung genuine happiness niya nung nakita niya yung very familiar sa kanya na press. Kasi feeling naman ni Gerald, di ba, there was a time na parang feeling niya pinagkaisahan siya ng showbiz, di ba siya naman nagsasabi na may mga kaibigan din siya na parang ang tingin sa kanya, ganun na mula nung nangyari yung kay Bea. Ganun din sa press, parang nagkaroon siya ng wall. Kasi nga, feeling niya, masyado siyang nadikdik sa mga sitwasyon. Pero nakita ko yung ang saya-saya niya, nakita ang press. Ang ganda ng prinsipyo ngayon ni Gerald, no? Katulad nung sa interviews niya, di ba, kina Julius, kina Tony. Sabi niya gano'n, parang hindi na siya naapektuhan ng mga bashers. Di ba natatawa na nga lang siya? Ngayon siguro. Oo. Sabi niya gano'n, nandyan pa rin kayo, di ba? Parang tas tawa lang siya ng tawa. Para sa akin, napakaganda panoorin or hindi ko na nakikita ang kahit na anong negativity kay Gerald. Para sa kanya, light na lang lahat. Bakit ba natin pabibigatin ang buhay, di ba? Correct. Nasa social media ka, meron talagang mga bashers, may mga may mga toxic talaga dyan. Huwag ka na magpa-apekto. I-welcome mo sila. Di ba sinasabi niya nga gano'n, hindi naman natin mapaplease sa ibang mga tao. Hindi natin sila mapopondohan ng kung ano man ang gusto nating isipin sa atin. Tsaka si Gerald sa social media, hindi siya nag-off ng comment section. Talagang bahala kayo kung anong gusto nyong sabihin. Siya hindi katulad ng ibang artista na takot makabasa ng mga pangbabash. Sa bagay, iba-iba naman pagkatao ng artista. Merong artista na hindi talaga kayang makatake ng parang nilalait sila. Kasi nagkakaroon sila ng mental health. Yun din, nakakaano naman talaga yun. Na-apekto yung iba nga, di ba, yung iba nga talaga, katulad niyan, di ba merong isang beauty queen na nagsuoli ng kuron, hindi niya kaya. Correct. Hindi niya nakayanin yung pambaba sa kanya or yung mental health niya na-apektuhan. Yung mga ganon tipo. Siguro katulad niyan, nagsara ng comment section niya si Catherine Bernardo kasi ayaw niyang maapektuhan yung kanyang mental health. Maraming ganyan. Oo, okay lang naman yun. O si Jackie Forster, mula nung naglabas siya nung kanyang statement, di ba? Sinara niya na yung hindi naman sinara, ginawa niya ng limit. Limited yung comment. I-allow niya lang kung sinong pwedeng mag-comment. Pag positive, okay. Ganon. Pero si Kailin, nakabalandra, parang karinderyang bukas sa lahat ng gustong kumain. Pero kung artista ka, ililimit mo ba? Or i-off mo? Talaga. Ako din. Saya-saya nga. Sinasabi lang natin yan kasi ako minsan sa YouTube pag may nababasa akong sa akin parang apekto na ako agad, may ganun pero pero nawawala rin naman agad. Ako kasi pag naapektuhan na yung ibang tao, kasi nung buhay ng nanay ko, ginaganon-ganon na niya ako pag meron siya narinig na hindi maganda. Ginaganon. Siyempre kung maapektuhan, ba't ako inaano ng nanay ko, wala naman ako kilalaman sa mga ganyan. Yung mga tipong ganon. Pero naisip ko nga, okay lang, talagang ganun, kinakailangan mag-adjust, adapt talaga kung ano man ang sistema na ngayon at kung ano na ang buhay ngayon sa social media. Correct. Damn if you do, damn if you don't. Diba? Damn you. Kung baga, kaya ano yung gawin mo, may masasabi ang napakaraming tao. Ayun. Nakakatuwa at nakakaintriga talaga ang reaksyon ng mga Kim Pao fans sa bagong serye ng The Alibay. Ang title pa lang may paandar na agad, parang may double meaning. Sa isang banda, bagay ito sa theme ng romance suspense, pero sa kabilang banda, suwak din sa matagal ng tanong ng fans kung sila na ba talaga o may alibay na naman.
Ang mga fans talaga namang mabilis sa hugot at humor. Yung The Alibi na naging source ng biruan tungkol sa estado ng relasyon ni Kim at Paulo, classic fan behavior. Pero kahit ganon, halata rin ang excitement nila. Lalo na't bumida na rin ang dalawa sa mga hit shows na Linlang at What's Wrong with Secretary Kim. At kung pagbabasihan ang Malapolis Report teaser, mukhang heavy ang suspense factor nitong bagong serye. Bold, dark at mature ang vibe ng new look ni Kim at Paulo na tila sign ng mas intense na rules. Sa totoo lang, hanggang ginagawang katutuwaan ng fans ang title, halata rin ang support at anticipation nila sa The Alibi. Kaya kahit may pa-joke sila, malinaw, handa silang pumayat, ma-stress at ma-inlove ulit sa tambalang Kim Pao. Abangan na lang natin kung may aaminin din ba sa dulo ng serye o kung may alibay ulit. May mga ulat na nagsasabing intense at emotionally demanding ang mga eksena sa The Alibi. Ayon sa mga insider, may ilang eksena raw na kinakailangan ng emotional breakdown at matinding action sequences na bagong teritorye para sa tambalan ni Kim at Paulo. Mula sa Linlang kung saan sinubukan ang kanilang chemistry sa isang mas seryosong drama, hanggang sa What's Wrong with Secretary Kim na kilig na naman, makikita ang versatility ng tambalan. Sa The Alibi, mukhang pinaghalo nila ang intensity ng unang serye at karisma ng pangalawa. Pwede ring itanong, ito na kaya ang serye mag-sell ng tambalan nila bilang next big macho love team? Ang title pa lang ay nagbubukas ng maraming tanong. Sino ang nagsisinungaling? Alin ang totoo, ang pag-ibig o ang alibay? At sa relasyon, gaano ba kahalaga ang trust kung laging may dahilan o palusot? Ito ay magandang pagkakataon para sa serye na i-explore ang trust, deception at dual identities. Bagay na swak sa kasalukuyang test ng Pinoy audience na nahilig sa mystery at thriller. Hindi na bago ang meta jokes ng mga fan at mukhang may alam ang ABS-CBN sa pa-test. Ang paggamit ng title na The Alibi ay parang pasaring na rin sa mga tanong ng fans tungkol sa real-life relationship status ng dalawa. Ang possible twist nito, baka gamitin mismo ng show ang ganitong angle. Blurred lines between acting and reality. Kung ganito nga, next level marketing na yan.